Ngayong araw, lumabas online ang kontrobersyal na pag-uusap ni na punong ministro Viktor Orban ng Hungary at Pangulo Vladimir Putin ng Russia. Sa pag-uusap, hindi lang basta nagpapakumbaba si Viktor Orban kay Vladimir Putin, kundi nag-alok pa siyang maging Hungarian na daga na magliligtas sa Russian na leon. Hindi biro, ito talagang sinabi ni Viktor Orban. Oo, handa daw siyang maging daga ni Vladimir Putin, pero may kasunod pa yon. Naglabas ang The Insider ng panayam sa isa sa mga kilalang personalidad ng kriminal na mundo sa Hungary na nagsabi na ng dekada 90 ang kasalukuyang punong ministro ng Hungary na si Viktor Orban ay napakalapit sa kriminal na mundo ng Budapest na siyang nagpundo sa kanyang kampanyang pampolitika. Inilahat ng dating kriminal kung paano tinulungan ng kriminal na mundo si Viktor Orban makamit ang kapangyarihan. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mahalaga ito sa pag-promote ng YouTube content at lubos akong magpapasalamat sa inyo. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Sigurado akong naalala ninyo ang iskandalo ng kumalat online ang mga recording ng pag-uusap ng Ministro ng Ugnayang Panlabas. Si Peter Szijjarto ng Hungary at ang Ruso niyang katrabaho na si Sergey Lavrov, hindi pa matagal yon. Noon, nagulat si Szijjarto sa Moscow tungkol sa kalagayan ng mga usapan sa European Council at walang pag-aalinlangang sinusunod ang lahat ng utos ng Kremlin tungkol sa pagtulong na alisin ng mga parusang Europeo sa ilang partikular na Ruso. At noon din, si Szijjarto bilang isang tunay na utusan ay sinabi kay Lavrov na siya ay laging handang gawin ang lahat na ipag-uutos sa kanya ng Russia. Sa kabuuan, dapat maintindihan ni Lavrov na si Szijjarto ay taong laging naghihintay ng utos sa tapete sa may pinto. Pero lumalabas na si Szijjarto bahagi lang ng kung paano pinaglilingkuran ng rehimen ni Viktor Orban ang lahat ng kagustuhan ni Vladimir Putin. Ngayon, naglathala ang Bloomberg ng isa pang interesanteng pag-uusap. Sa pagkakataong ito, sa pagitan ni Vytosha Orban at Vladimir Putin. Ayon sa ulat, nangyari ito noong Oktubre. Usap sa telepono kay Russian diktador Vladimir Putin. Binigyang diin ni punong ministro ng Hungary na si Viktor Orban na handa siyang gawin ang lahat ng makakaya upang suportahan ng Moscow sa lahat ng bagay. Layunin nitong tumulong sa pag-aayos ng bigmaan sa Ukraine sa pamamagitan ng summit sa Budapest. Noon, may mga pag-asa pa, tandaan ninyo, para sa pagpupulong ni na Putin at Trump sa kabisera ng Hungary. Ngayon, sa pag-uusap kay Vladimir Putin, sinabi ni Orban, at quote, "Kahapon, tumibay ang ating pagkakaibigan, kaya kaya ko na kayong tulungan sa anumang paraan. Palagi akong handang tumulong at magsilbi sa inyo sa anumang usapin na kaya kong maging kapaki-pakinabang. Parang kulang pa, gusto pang sumipsip ng kaunti sa dulo." Nakakatawa kasi pagkatapos noon, sinubukan ni Viktor Orban ipaliwanag ang punto niya sa usapan gamit ang isang sikat na pambatang kwento sa Hungary. Sa kwentong ito, iniligtas ng daga ang leon na dati ay nagpalaya sa kanya at hindi siya pinatay. At ayon sa ulat, labis na natawa si Vladimir Putin sa kwentong ito. At sabi ni Orban, "Handa akong maging daga mo, Volodya, para iligtas ang puwet mo mula sa gulo na pinasok mo." Sa tingin ko, ang tinutukoy dito ay ang pabula ni Aesop, kung alam mo, kung saan minsang pinatawad ng leon ang daga. At pagkatapos, pinalaya ng daga ang leon na nahuli sa lambat. Maganda ang mga pagkakatulad na yan. At ngayon, sinabi ni Viktor Orban na handa siyang maging daga para kay Vladimir Putin para iligtas ang Russia na tinatawag niyang leon na nahuli sa lambat. Ipinapakita na ang maikling tawag bina Orban at Putin ay nagpapahiwatig na ang tulong para sa Russia ay direktang pinag-uusapan sa antas ng pamahalaan. Habang nag-uusap sila, nagpalitan sila ng papuri at naalala si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Noong una, pareho silang nakipag-ugnayan sa Amerikanong Pangulo tungkol sa posibleng summit sa Budapest na sa huli ay hindi natuloy. At pagkatapos, nagreklamo si Viktor Orban, "CP, mas marami tayong kaibigan, mas madali nating harapin ang mga kaaway. Nalulungkot ako at si Vladimir Putin ay hindi na madalas magkita ng personal tulad ng dati bago ang pandemya ng COVID.
Pinuri naman ni Putin ang Hungary dahil sa malaya at flexible nitong posisyon kaugnay ng digmaan laban sa Ukraine at idinagdag pa niya na hindi niya maintindihan kung bakit ang ganoong maingat at katamtamang posisyon ay nagdudulot ng gayong batikos. Ayon sa Bloomberg, ang layunin ng pag-uusap noong Oktubre ay talakayin ang posibilidad ng pagpupulong ng Estados Unidos at Russia sa Hungary na noon ay nasa yugto pa ng paghahanda. Detalyadong ipinaliwanag ni Putin kay Orban ang mga hakbang para matuloy ang pagpupulong na ito. Ang posibleng pagpupulong ni na Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya Sergey Lavrov at kalihim ng Estado ng Estados Unidos Marco Rubio bago tukuyin ang tamang antas ng representasyon. Ganito ang sabi ni Putin. Gayunpaman, ang pagpupulong ni na Rubio at Lavrov gaya ng inyong nalalaman ay hindi natuloy sa huli. Pero alam mo, hindi ko iniisip na ang ganitong impormasyon tungkol sa pagkaalipin ni Viktor Orban kay Putin ay ikinagulat mo. Pero baka magulat ka sa material ng The Insider. Naglatala ang publikasyon ng panayam kay dating gangster na si Laszlo Kovac na noong dekada 90 ay nagtrabaho para sa leader na makapangyariang organisadong grupong kriminal sa Budapest na nagngangalang Igor Korol, na siyang namuno sa grupo na sumusunod sa pangunahing boss ng kriminal na mundo ng Hungary na si Semen Mogilevich. Ayon kay Kovac, siya ang nagbibigay ng malalaking perang inirekomenda ni Mogilevich. Regular na ipinapadala kay Hepe ng pulisya Shandar Pinter para isara ang mga kasong kriminal. Pero ang pinaka-interesante, ayon kay Kovac, ay siya mismo noong 1,977 ang nag-abot ng napakalaking halaga ng pera mula kay Mogilevich para pondohan ang kampanya. Si Viktor Orban, na pagkatapos niyang maupo sa kapangyarihan, ay itinalaga si Pinter, ang parehong tumatanggap ng pera at nagsasara ng mga kasong kriminal bilang ministro ng interior ng Hungary. Sabi ng dating kriminal, kadalasan maliit lang ang pera. Pero nung 1,977 ay umabot ito ng kalahating milyon at minsan ay binigyan pa siya ng bag na may $1,000,000. Heto ang sipe. Lahat ng malalaking halagang ito ay para kay Vitka, ganoon tawagin ni Mogilevich si Orban. Matagal nang magkaibigan sina Orban at Pinter at alam ito ng lahat. Pero hindi ko sila nakita sa opisina ni Mogilevich at di ko talaga sila nakita roon. Gayon din sinabi ni Kovac. Noong 1,978, sinabi niyang may halalan sa parlamento at umaasa ang kriminal na si Mogilevich na kung mananalo si Orban, magkakamit siya ng ganap na kalayaan sa kanyang mga gawain. Sa una, ganoon ang nangyari. Matapos manalo si Orban, ginawa niyang ministro ng panloob ng mga gawain si Pinter pero nagbago rin ang lahat pagkatapos. At narito ang sipi mula kay Kovac. Nang tumatakbo si Orban bilang kandidato ng oposisyon, ang mga pagsabog at pagpatay na ikinagalit ng lipunan ay nakatulong sa kanyang rating. Pag-upo niya sa kapangyarihan, naging hadlang ang dati niyang kaibigan at taga-suporta. Sa tulong ni Pinter, mabilis niya silang pinaalis at ipinakulong. Kahit si Mogilevich mismo ay napilitang umalis mula Hungary papuntang Russia. Dito napapasok ang pinakakawili-wiling bahagi. Kung lumipat si Mogilevich sa Moscow, posible kain ibinigay niya ang nakakompromisong impormasyon laban kay Viktor Orban kay Vladimir Putin? Dito muna ako mag-iwan ng bitin mga kaibigan. Inirerekomenda ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Hindi dahil magbabantay tayo ng mga kaganapan sa gabi at kapag may lumabas na balita, agad akong lalabas sa ere at iuulat ang lahat ng nangyayari. Kaya mag-subscribe na kayo. Dito muna ako mag-iiwan ng bitin. I-comment ang opinyon at konklusyon sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Pwede sa pamamagitan ng QR code na nasa inyong mga screen. Ito ang pinakamadaling paraan. Pinakamadaling paraan ng pagsuporta sa channel na ito. Sa isang click lang, maaari na kayong makasuporta. Sa video description, may iba't ibang platform din. May Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee, YouTube sponsorship, bank details at mga crypto wallet. Pumili na lang kayo ng pinakakomportableng paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Handang dito na lang, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.